الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا بذلك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, tunay, katotohanan, al-khairu kulluhu fi ittiba'i salafi salih, wa syarru kulluhu fi ibtida'il khalaf. Ang kabutihan sa kabuuan nito ay walang pagdududa na ito ay napapaloob sa pagsunod sa mga mahuhusay na nauna sa atin. At ang kasamaan sa kabuuan nito ay napapaloob sa pagbabago sa gawaing bid'ah na kung saan inintroduce ng mga khalaf. Dito sisentro ang ating paksa, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Bakit nga ba napapaloob sa pagsunod sa mga mahuhusay na nauna sa atin na sila ang tinatawag na as-salaf as-salih, ang kabutihan natin sa kabuuan nito? Bago yon ay sino nga ba ito? Sino nga ba sila? Sino ang mga as-salaf as-salih? Sino silang mga mahuhusay
na nauna sa atin. Kailangan natin munang unawain, intindihin, kilalanin kung sino nga ba sila. Walang iba kundi ang tatlong kurun, ang tatlong centuries, al-qurun al-thalatha al-mufaddala, ang tatlong panahon, tatlong pinagpipitagang panahon kung saan ito ang pinakamahusay na panahon ng mga mananampalataya. Panahon kung kailan pinuri, kung saan pinuri ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinuri ng Quran at pinuri ng hadith, sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang pagsunod sa kanila, kung saan sinabi natin kanina na nandoon ang kabutihan sa kabuuan nito sapagkat ang pagsunod sa kanila ang siyang mismong pagsunod sa Quran at sa sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagsuway sa kanila, hindi pagsunod sa kanilang mga yapak, lahat yun ay kasamaan sapagkat ito ay bukod sa Quran at sa sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sino nga ba ang mga salaf? Itong tatlong panahon na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ika nga ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, ang pinakamahusay sa mga tao, ang pinakamainam sa mga tao, ang pinakamabuti sa mga tao. Kaya nga, mabuti, kanina, sinabi natin yon, ay ang qarni, ay ang mga tao sa panahon ko. Ang pinakamahusay, mabuti, mainam na panahon ng mga mananampalataya sa umma ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ummang ito ay walang iba kundi ang mga mananampalataya sa panahon ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ngayon ang kasunod? Walladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Pagkaraan ay ang sumunod sa kanila, ang sumunod sa panahon ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya ang mga sahaba, ang sumunod sa mga sahaba, kung saan sila ang tinatawag na mga tabi'un. Yun ang ikalawang panahon. Ano ang ikatlong panahon? Thumma alladhina yalunahum. Pagkaraan ay ang sumunod sa mga at-tabi'un. Sumunod, mga sumunod sa yapak ng mga sumunod sa mga sahaba na sumunod naman sa yapak ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan, itong 300 century, first 100 century, second 100, third 100, itong tatlong centuries ng Hijra calendar, ang silang pinakamainam, mahusay na mga mananampalataya, na kung saan sa kanila dapat lingunin ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng usapin sa relihiyon. Ito man ay patungkol sa akida, ito man ay patungkol sa iba't ibang pintuan ng fiqh. Saan natin lilingunin? Saan natin ibabase? Kanino tayo sasangguni sa lahat ng usaping ito? Walang iba kundi sa mga as-salaf, as-salih na pinuri ni Propeta Muhammad na pinakamahusay na panahon. Ibig sabihin, doon kayo sigurado. Doon tayo sigurado.
Ngayon, Ustad, Sheikh, hindi ba sa panahon ni Propeta Muhammad mayroong mga munafik? Sa panahon ni Propeta Muhammad mayroong mga nagpapanggap lang ng pananampalataya. Mayroon ding mga kufar. Mayroon ding mga musyrik. Hindi naman lahat sumampalataya kay Propeta Muhammad. Ibig sabihin, sila din ay pinakamahusay na mga tao? Kalla, hindi po. Tandaan natin, ang kahusayang ito ay may dahilan. Ibig sabihin, iginawad sa kanila yung kahusayan na yun sa isang dahilan, at kundi dahil sa dahilan na yun, ay hindi igagawad sa kanila ang kahusayan na yun. Bakit iginawad sa kanila? Dahil sa pagsunod sa Quran at pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kahit pa kapanahunan nila, kung hindi sumunod sa Quran, hindi sumunod sa Sunnah, ay hindi sinasaklaw ng kahusayan na yon, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, katulad ng mga munafik. Dahil doon, sino nga ba yung mga sahaba? Tandaan natin ito. Ang iba, ang pagkakakilala sa mga sahaba ay lahat ng tao sa panahon ni Propeta Muhammad. Hindi po. Ang pagkakakilala ng iba sa mga sahaba ay lahat ng sumampalataya kay Propeta Muhammad. Hindi po. Hindi lahat ng nabubuhay sa panahon ni Propeta Muhammad ay sahaba. Hindi rin lahat ng sumampalataya kay Propeta Muhammad ay sahaba. Hindi rin lahat ng nakadaupang palad si Propeta Muhammad ay sahaba. Kailangan natin malaman kung sino nga ba itong mga sahaba na tinutukoy. Tandaan natin ito. May kondisyon. Unang kondisyon, kapanahunan siya ni Propeta Muhammad. Ibig sabihin, taong nabubuhay sa panahon ni Propeta Muhammad. Yun ang unang kondisyon para maging sahaba. Ikalawa, so ibig sabihin ito ay pangkalahatan sa lahat ng tao sa panahon na yon. Nakapanahon ni Propeta Muhammad. Pasok sila doon sa isang kondisyon. Ikalawang kondisyon, sumampalataya sila kay Propeta Muhammad. Ibig sabihin, laglag. Laglag ang lahat ng hindi tumanggap at sumampalataya kay Propeta Muhammad sa panahon na yon. So, selected lang kung sino lang yung sumampalataya. Ikatlo, nakadaupang palad si Propeta Muhammad. Ibig sabihin, kahit pala sumampalataya ka kay Propeta Muhammad, pero kung nasa ibang lugar ka at hindi mo nakadaupang palad si Propeta Muhammad, hindi ka rin matatawag na sahaba kahit nakapanahunan mo si Propeta Muhammad, kahit pa sumampalataya ka kay Propeta Muhammad. Kailangan nakadaupang palad mo siya. So pangatlo, laglag naman yung sumampalataya, hindi nakadaupang palad, hindi na-meet ng personal si Propeta Muhammad. Pangatlo. Pangapat, kapanahunan mo, sumampalataya ka sa Kanya, nakadaupang palad mo. Pangapat, kailangan doon ka namatay sa pananampalatayang iniwan ni Propeta Muhammad. Namatay ka, dinatnang ka ng kamatayan doon sa pananampalatayang tinanggap mo mismo kay Propeta Muhammad. Ibig sabihin, kahit na kapanahunan mo, kahit na sumampalataya ka sa Kanya, kahit na nakadaupang palad mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi ka rin tumatag sa pananampalataya, o di kaya ay nung mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ka nagtagal sa pananampalatayang ito, so labas ka sa pagiging sahaba. Kaya ang mga ulama, mayroon po sa mga sahaba na hubad nila ang pagiging sahaba. Sa Makkah, nung nandun pa si Propeta Muhammad, na kung saan hindi nila kayang tiisin ang pananakit na ginagawa sa kanila, sinasaktan sila, kung anong iba't ibang ori ng torture ang ginagawa sa kanila ng mga Quraysh, hanggat isinuko nila yung kanilang pagka-Muslim. So, hindi sila nadatnan ng kamatayan doon. Bumaliktad din sila. To the extent na sabihin ng mga ulama, kahit pa yung nagbalik loob, nahubad nila yung pagkasahaba. Hindi sila matatawag na sahaba. Dapat doon ka datnan ng kamatayan.
Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay ka, ay hindi pa ganap na matawag kang sahaba. Kundi kailangan mamatay ka doon sa pananampalataya na yun. Ngayon, sino naman ang mga tabi'un? So, ganun din ang proseso. Ang mga tabi'un, sila ang umabot sa mga sahaba, hindi nila naabutan ng propeta. Sumampalataya sila sa mga sahaba, ibig sabihin, sumangguni sila, tinanggap nila ang mga sahaba, sinundan nila ang mga yapak ng mga sahaba. Kapanahunan ng mga sahaba, at sinunod nila ang yapak ng mga sahaba, nakadaop ang palad nila ang mga sahaba, tapos namatay sila doon sa pagtuturo ng mga sahaba at hindi sila lumihis doon. Sila yung mga tabi'un. So, sino yung mga tabi'un? Mga tabi'ut tabi'in. So, ganun din ang proseso. Naabutan nila ang mga tabi'un na umabot sa mga sahaba. Kapanahunan nila. Tapos, sinundan nila ang mga tabi'un. Sinundan nila ang mga yapak ng mga tabi'un. Tapos, nakadaupang palad nilang mga tabi'un. At dinatnan sila ng kamatayan doon sa pagsunod sa mga tabi'un. Bakit kailangan natin linawin yan? Sapagkat ang iba't ibang lihis na grupo na nagsilabasan pagkaraan ng mga sahaba ay kabilang sa mga tabi'un o ng mga tabi'ut tabi'in. Halimbawa, ng grupo ng Mu'tazila. Ang Mu'tazila ay sa panahon ng mga tabi'un. Itong si Jad bin Dirham ay kapanahunan niya si Wahab bin Munabbih na estudyante ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. So, siya ang nagtatag ng Jahmiya. Ang Mu'tazila, itong si Wasil bin Ata, kapanahunan niya si Hasanul Basri na isa sa dakilang mga ulama ng tabi'un. So, hindi sila kasama. Ang Jahmiya, Mu'tazila, Murjiyah, Qadariyah, Jabariyah, at yung mga iba pang mga grupo, Khawarij, Rawafid, na nagsilabasan sa panahon na kung saan mayroon sa kanila nagsimula sa panahon pa ng mga sahaba, then ito ay nag-evolve sa panahon ng mga tabi'un dahil sa lumihis sila sa kung ano ang turo ng mga sahaba, hindi sila matatawag ng mga tabi'un at hindi sila matatawag na mga tabi'ut tabi'in. Kaya kailangan natin. So ito yung mga salaf as-salih na tinatawag, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sino naman ngayon yung mga khalaf? Ang mga khalaf, sila yung mga hindi umabot sa mga tabi'un. Ibig sabihin, sila ang nasa ika-4 na century, 400 century. So, dyan na lumago ng husto ang mga bid'at. Diyan na lumago ng husto ang mga pagbabago na ginawa sa Islam, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, na hindi sinang-ayunan ng mga tabi'un dahil sumusunod sila sa mga tabi'un. Hindi sinang-ayunan ng mga tabi'ut tabi'in na sumusunod sa mga tabi'un, na sumusunod sa mga sahaba, na sumusunod kay Propeta Muhammad. Ibig sabihin, hindi nila ito itinuro, hindi ito kasama sa kanilang pagtuturo, kundi pagbabagong ginawa ng mga sumunod. Ito yung mga khalaf. Kabilang na tayo doon, naming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, nakilala natin kung sino ang mga salaf as-salih. Sila ang lilingunin natin. Kabilang sa mga salaf as-salih, ang 4 na imam, tulad ni Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Kabilang sa kanila ang mga ulama ng hadith, tulad ni Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, at yung mga iba pang mga ulama. Kabilang sila sa mga salaf as-salih, sila ang lilingunin natin. Sila ang lilingunin natin sa turo ng Islam. Pag may narinig kang hadith, ano ang dapat na tumakbo sa isip mo? Nandyan ba? Ito bang hadith na ito ay na kay Bukhari, na kay Muslim, na kay Abu Daud, na kay Tirmidhi, na kay Nasai, na kay Ibn Majah, na kay Abu Daud? Wala. At yung mga iba pang mga kilalang mga muhaddithun sa panahon ng mga salaf as-salih. Dahil ang hadith ay sa panahon ng mga salaf as-salih, ito ay nagawa na nila. Sila, kaya sabi niya,
sabi ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Ano sabi ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma? Ito ay sampal itong kanyang sinabi sa mga nangangatwiran na hindi naitindihan ng mga sahaba o ng mga tabi'un o ng mga tabi'ut tabi'in ang hikmah ng Quran. Sampal ito sa kanila. Anong sabi? Ano po ang sinabi ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma? Sabi niya, "Man kana minkum mutasiyan falyata'assa bi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarru hadhihi al-ummati quluba." Abar hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha ilma wa aqallaha takallufa وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. Ano ang sabi ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma? Sabi niya, kung sino man sa inyo ang mutaasiyan, manggagaya, susunod. Ibig sabihin, ako kailangan sumunod. Ikaw kailangan sumunod. Lahat tayo ay kailangan sumunod. So, sino daw ang susundin natin? Sumunod tayo sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit daw sa mga sahaba ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tayong sumunod? Ano sabi niya? Dahil ang mga sahaba ay abarru hadhihi al-ummati quluba, ang silang may pinakamahusay na saloobin sa ummat na ito. Ang may pinakamahusay na saloobin o puso, may ginintuang puso sa umma na ito ay ang mga sahaba. Wala nang mas may ginintuang puso sa umma na ito na mahihigitan niyang mga sahaba. Ikalawa, ang mga sahaba ridwanullahi alaihim ay a'maku hadhihi al-ummati ilma. Sila ang may pinakamalalim na kaalaman. Sila ang may pinakamalalim na hikma sa relihiyon. Katiting lang ang knowledge ng mga mufassirun sa mga sahaba, katiting lang yung knowledge ng mga mufassirun sa mga tabi'un, katiting lang yung kaalaman ng mga mufassirun sa mga tabi'un, tabi'in sa mga tabi'un, katiting lang ang kaalaman sa tafsir ng mga khalaf compare sa mga tabi'un, tabi'in. Tapos sasabihin mo, hindi nila naintindihan ang hikmah ng Quran. Saan mo kinuha yung dalil na yon? Doon pa lang sa sinabi mo na hindi nila naunawaan ang hikmah ng Quran, malaking kasalanan na yon. Ito ay pang-iinsulto sa kabutihan, kahusayan ng mga salaf salih. Wa aqalluha takallufa. Sila ang may pinakamababang takalluf. Ibig sabihin ng takalluf ay ang mga pasanin. Hindi nila ginagawang pasanin ang relihiyon sa atin. Hindi nila kailanmang ginawa na namatayan na tayo, naging pasanin pa natin yung patay dahil kakailanganin pa natin kung ano ang gagastusin natin sa matam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sila ang may pinakamatuwid na patnubay. Sila ang may pinakamahusay na kalagayan. Bakit? Dahil sila ang pinili ni Propeta, pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging kasamahan ng kanyang pinakamahusay na propeta. Walang iba kundi si Propeta Muhammad. Yung sasabihin mo, mayroon pang mas mahusay sa kanila. Magtaubat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Yuyurakan mo ang mga sahaba, ang mga tabi'un at ng mga tabi'ut tabi'in na sila ang mga fuqaha, sila ang mga mufassirun, sila ang mga ulama ng hadith. Katiting lang, patak lang ang ilmo sa hadith ng mga sahaba o ng mga tabi'un o ng mga tabi'ut tabi'in sa ilmo ni Ibn Hajar al-Asqalani, sa ilmo ni As-Suyuti kung ikukumpara mo sa mga tabi'un at ng mga tabi'ut tabi'in. Patak lang yan ng kaalaman ng mga sahaba, ng tabi'un at ng mga tabi'ut tabi'in. Nag-ijtihad ang mga ulama na yan. Pero ang ijtihad, kapag napatunayan mong hindi pala ito nakaakma sa pananampalataya, paniniwala ng mga salaf as-salih, so ano gagawin mo? Maging ang mga ulama, sinabi nila, kapag sumalungat ang aming pananaw sa hadith, anong gagawin mo? Itapon mo yung aming mga paninindigan. Pagdating sa araw ng paghukom, hindi mo kayang idahilan, ipangatwiran na sinunod mo si Suyuti, sinunod mo si Ibn Hajar al-Asqalani, sinunod mo si Imam Nawawi. Bakit? Dahil kaida sa mga ulama na kapag mayroon silang pananaw na sumalungat sa pananaw ng propeta, sumalungat sa mga sahaba, ano ang kanilang payo? Huwag mong susundin ang kanilang pananaw. So pag sinunod mo, sumalungat ka sa kanila. Dahil ang bilin nila, pag napatunayan, napaliwanag sa'yo, na ito ay hindi ginawa ng mga sahaba, hindi nangyari sa mga salaf as-salih, kundi nag-ijtihad lang sila, nakita lang nila may kabutihan, so ijtihad nila yon. Hindi sila susundin sa kanilang ijtihad, wala silang kawalan doon. Dahil kung mali sila, isang hasana, isa ang kanilang gantimpala, pero pag tumama sila, dalawa. Pero ang pagsunod sa kanila, pag napatunayan ang kanilang pagkakamali o pagsalungat sa mga salaf as-salih, ay hindi na makatuwiran. Ikaw ang delikado na sumusunod sa kanila dahil sila ay walang kawalan. Dahil umabot sila sa ijtihad. Ang pinakamababa, kundi man mutlak, ay ijtihad madhabi, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Wakano, saan sabi niya, anong karugtong ng hadith, athar na yon? Sabi niya, sila ang ginamit ni Propeta, ginamit ni Allah para itaguyod ang relihiyon kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sundin nyo sila, sundin nyo ang mga sahaba at yung mga sumunod sa kanila ng mga tabi'un at yung mga tabi'ut tabi na sumunod din sa kanila, sumunod kayo sa kanila. Bakit? Kanu alal hadil mustaqim, dahil sila ang nasa tuwid na landas aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sino man ang mabuhay sa inyo sa huling araw, makikita niya ang talamak na ikhtilaf, pagsasalungatan. Anong bilin ni Propeta Muhammad? Fa'alaykum bisunnati, panghawakan niyo ang sunnat ko, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, at ang sunnah ng mga sahaba. Ano ang mga sunnah ng sahaba? Sunnah, halimbawa, ni Abu Bakar. Sunnah ni Abu Bakar na inutos ni Propeta Muhammad panghawakan. Ano? Ang pagtipon sa Quran. Isulat ito sa isang, tipunin ito sa aklat. Isulat sa isang aklat ang Quran. Sundin nyo ang sunnah ko at ang sunnah ng mga sahaba. May bilin doon si Propeta Muhammad. Kaya ang pagsunod sa mga sahaba ay pagsunod kay Propeta Muhammad. Bida ang ginawa ni Abu Bakar, hindi po bida. Inutos ni Propeta Muhammad, sunnah yun. Ano ang ginawa ni Umar ibn al-Khattab? Ang hijra kalendar. Ang hijra kalendar ay na-conceptualize ito sa panahon ni Umar ibn al-Khattab. So bida yun, hindi bida yun. Ibinilin yun ni Propeta Muhammad. Ano ang naging sunnah ni Uthman ibn Affan? Ang dalawang adhan. Bida yun, hindi bida yun. Ibinilin ni Propeta Muhammad. Sundin ng mga sahaba. Ridwanullahi alaihim. Mayroong sunnang muttaba ang mga sahaba. Si Ali bin Abi Talib radiyallahu an, bid'ah na nagkaroon ng kawaid, nagkaroon ng grammar ng Arabic. Hindi bid'ah. Bakit? Pinangunahan ito ni Ali bin Abi Talib ang paglalagay ng tuldok sa Quran na kung saan inutusan niya
ang unang nagturo kay Abul Aswad ad-Duali ay si Ali bin Abi Talib. Naging estudyante niya kasama sa mga salaf. Ginawa ito sa panahon ng mga salaf hanggang sa dumating si Nasr bin Asim al-Laythi at si Yahya ibn Ya'mar al-Adwani na magawan ng mga tuldok dahil nung araw ang Quran ay walang tuldok. So, dahil sa pagpasok ng mga tao sa Islam, nahihirapan sila. Just try to imagine. Batatha, jim, ha, ha, walang tuldok. Mapagbubukod mo ba yan? Mali-mali ang pagbabasa ng mga hindi Arabo sa Quran. Kaya sa mga panahon na yon ay na-conceptualize ang paraan kung paano padali ng pagbabasa ng Quran. Kaya nilagyan ng tuldok. Wasila para mapagaan. Hindi binago yung Quran. Ang ginawa lang madali sa mga tao na mabasa ito, lalo na yung mga hindi Arabo. Hanggang sa dumating itong si Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi at magkaroon ng itsura ang Dhamma, Kasra, Fatha, at yung Shadda, at yung mga iba pa. Ang mga ito ay nangyari sa panahon ng Salaf as-Salih. Hindi po ito mga bid'ah. Ibinilin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon pa lang ni Propeta Muhammad, sinusulat na ang Quran. Sa panahon ni Abu Bakar, ipinagpatuloy lang. Sa panahon ni Uthman, pinag-isa lang ang kira, pinag-isa lang yung iba't ibang riwayat. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya, walang bid'ah doon. Dahil nangyari ito sa mga 3 qurun al-mufaddala na sinasabi natin. Ito ay lahat panlilinlang. Panlilinlang ito. Itong mga binabanggit na mga bid'araw, panlilinlang yan. Dahil hindi yan mga bid'ah, bilin yan ni Propeta Muhammad. Bilin yan ng mga khulafa Rashidun al-Mahdiyin na ibinilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Silang mga nauna, silang unang mga nauna sa mga sahaba, kabilang sa mga muhajirun, mga ansar, at yung sumunod sa kanila, ang mga tabi'un na sumunod, at yung mga tabi'ut tabi'in na susunod, at yung susunod din sa kanila sa mga khalaf. Radiyallahu anhum, nalugod sa kanila si Allah, wa radu anhu, nalugod din sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang paraiso, kahayayang paraiso na kung saan sa mga ilalim nito ay rumaragasa ang mga ilog. Sila'y mananatili doon magpakailanman. Dhalikal fawzul azim. Yun ang dakilang panalo. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya Islam, ang dakilang panalo ay ang sumunod sa mga sahaba. Sumunod sa mga sinundan sila ng mga tabi'un, sinundan naman sila ng mga tabi'un sa lahat ng turo ng Quran. Ang umma na ito, sabi ni Propeta Muhammad, magdi-divide, mag-split. Ito ay magsasalungatan ng 73. Lahat sila pasok sa impyerno maliban sa iisa. At ang isa na yon na firqatun najah, man kana ala mithli ma ana alayh, sino man ang nasa katulad ng kinaruroonan ko at ng mga sahaba ko at yung mga sumunod sa kanila, kung sino lang yung mga nandun sa sunnah ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga sahaba na sinunod ng mga tabi'un, na sinunod ng mga tabi'ut tabi'in, sinunod ng mga tabi'un at ng mga tabi'un, sila lang ang nasa tuwid. Kaya kapag mayroong kaalaman sa Islam, mayroong aral sa Islam, unang itatanong mo, nangyari ba yan? Ginawa ba yan ng mga sahaba? Ginawa ba yan ng mga tabi'un? Ginawa ba yan ng mga tabi'ut tabi'in? Pag hindi nangyari sa 3 panahon na ito, anong gagawin mo? Itapon mo yan. Huwag mong lilingunin dahil lahat yan ay kaligawan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة وها نحن ندعوك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع بداية الانطلاق إلى ما فيه خيرنا وخير للإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع بداية الانطلاق إلى ما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين، ولفرائضك مؤدين، وللزكاة فاعلين، وعلى الصلوات حافظين، وفي الجنة داخلين، ومن النار ناجين، ومن حور العين متزوجين، ومن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Orang ada.